Sa simula ng pelikula, nakikita natin ang isang babae sa kamay ng ISS na kailangang kidnapin sa anumang paraan at siya ay papatayin makalipas ang ilang sandali. Bago patayin ang babae, hinihiling sa kanya na basahin ang isang papel sa huling pagkakataon, ngunit hindi niya binasa ang papel at sinabi sa kanila, "Papatayin ninyo ako, pero hindi ko ibibigay sa inyo ang pagkakataong magsalita." Dito, makikita natin ang ilang mga walang tirahan na naglalakad patungo sa direksyong iyon. Sa totoo lang, hindi sila ordinaryong tao, sila ay isang espesyal na elite force mula sa Turkey. Dumating sila rito sa disguise upang iligtas ang babae. Ngayon, isang opisyal ang nagsasabi sa sniper mula sa malayo tungkol sa direksyon ng hangin at target. Pagkatapos, itinatakda ng sniper ang target. Nang papalapit na nilang iligtas ang babae, handa na ang buong elite force upang atakihin sila. Sa simula, tumira ang sniper ng isang pambihirang headshot at pinabagsak ang pangunahing leader sa lupa. Pagkatapos, inatake sila ng lahat mula sa lahat ng panig at Naples AS ang kalaban sa loob ng ilang segundo, at nailigtas ang babae na nagngangalang Sarah. Ngayon, ipapaliwanag ko kung sino sila at bakit sila dumating upang iligtas ang babae. Ang pangalan ng Turkish elite force na ito ay Stormbringers. May 7 sundalo sa kanilang koponan. Ito si Colonel Vasil, team leader at operation chief. Sa nakalipas na 20 taon, nakaligtas siya ng maraming tao sa pamamagitan ng ganitong uri ng rescue operations. Ito si Master Sergeant Mustafa, paborito at pinakamalapit na kasama ni Colonel Vasil. Ang dalawang pinakamahusay at paboritong miyembro ng puwersa ay sina Ogs at Bakir. Kung kinakailangan ng kapalit para sa misyon, sina Bakir at Ogs ang pangunahing pinagkakatiwalaan. Ang pangunahing mga karakter ng pelikula ay sina Ogs at Bakir, sila ang eksperto sa frontline at walang katulad sa buong digmaan. Pagkatapos, naroon ang pinakamatalas at pinakamahuhusay na sniper ng koponan, si Arif. Kahit gaano kalayo ang target, kaya niyang tamaan ang ulo ng kaaway sa isang tama lamang. Siya rin ay napakatapang, kapag nagbabaril, gusto niyang tumira mula sa ere. Mayroon ding eksperto sa pagsabog sa koponan na si Sergeant Bay Brass. Eksperto siya sa pagpapaputok ng bomba at mabibigat na machine gun, at ang huling isa ay isang mapanganib na sundalo na nagngangalang Sergeant Esref, na palaging may hawak na shotgun. Si Esref ay eksperto sa pakikipaglaban ng walang armas. Lahat ay nagtataka kung bakit sila dumating sa misyon na ito. Ang babae na kanilang ililigtas ngayon ay nagngangalang Seda. Siya ay isang Turkish journalist na pumunta sa border ng Iraq at Turkey upang mag-cover ng balita at na-capture ng ISIS. Dahil siya ay mamamayang Turkish, kaya ipinadala ng gobyerno ang elite forces na ito upang iligtas siya. Kaya ang kanilang misyon ay dalhin si Seda pabalik sa Turkey, ngunit magiging napaka-confidential ng misyon, kailangan nilang pumasok sa teritoryo ng ibang bansa at magsagawa ng operasyon kung saan naruroon ang ISIS. Makikita mo ang kanilang paglalakbay sa pelikula. Ngayon, puntahan na natin ang asensya ng pelikula. Matapos mailigtas si Seda, pumasok sila sa landing zone sa lalong madaling panahon, na tumatawid sa mga hadlang. Si Seda ay isang napaka-unarmed na dayuhan na hindi gusto ang mga sundalo. Bilang isang humanitarian worker, iniisip niya na pumapatay ang army ng mga tao at wala silang malasakit sa humanitarianism. Tinanong ni Seda, bakit ninyo ako ililigtas kung napakaraming tao rito? Sabi ni Bakir, ikaw ay mamamayang Turkish namin. Sumagot si Seda, marami pang tao rito, hindi malaking bagay kung saang bansa sila. Trabaho ng army ang iligtas sila. Ngunit ang mga colonel na walang responsibilidad sa ibang tao ay tanging responsable lamang sa pagprotekta sa kanilang sariling kababayan. Nang marinig ang lahat ng ito, hindi balak ni Seda na umalis ng mag-isa, ngunit dumarating ang team kasama siya ng buong lakas. Ang buong koponan ay lumalapit at lumilikha ng kaguluhan sa harap nila. Ang mga colonel, kasama sina Bakir at Ogs, ay nagdadala kay Seda sa gitna at sinusundan siya. Sabi ni Bakir, kahit saan patungo ang ating kapalaran, sabay tayong pupunta. Sa totoo lang, magkaibigan na sina Bakir at Ogs. Paano sila napunta sa misyon na ito? Narito ang kanilang flashback. Sa flashback, makikita sina Ogs at Bakir na nag-uusap habang kumakain sa isang restaurant. Ipinagkaloob ng aming commander na si Kerem ang kanyang buhay para iligtas kami, kaya tungkulin naming maglingkod sa mga Turkish people ng may dedikasyon, tulad niya. Sa totoo lang, sina Bakir at Ogs ay non-commissioned officers noon, kaya nais nilang bigyan ng espesyal na mission. Sa nakaraang misyon, nasaktan si Bakir sa kanyang binti, at nasaktan naman si Og sa kanyang balikat, at may bakal pa sa balikat niya. Nang makita ang lahat ng ito, ayaw nang isama ng mga opisyal si Bakir. Kung pilitin nila siyang isama, malalagay sa panganib ang iba.
Pagkatapos, nakita natin si Colonel Vasil na nagsabi, kung ako ang nasa kalagayan ninyo, ibinigay ko na ang aking buhay. Iniligtas ko sana ang buhay ni Kerem at ipinaglaban ang kanyang dangal. Sumagot si Bakir, iyan ang gagawin namin, at gusto naming maibalik ang dangal ng aming commander. Sinabi ng Colonel, binigyan ko kayo ng pagkakataon, pero tandaan ninyo, ang training na ito ay magiging parang impyerno at puno ng desperasyon. Pagkatapos nito, pumili ang Colonel ng 20 sundalo mula sa 200. Sinabi ng Colonel, kung pumunta kayo rito para lang magkaroon ng pangalan, hindi para sa inyo ang puwersang ito. Walang makakaalala sa inyo rito. Hindi maisusulat ang pangalan ninyo sa anumang pahayagan. Walang makakaalam ng inyong tagumpay o pagkatalo. Maaari kayong umalis. Sa araw na handa kayong mamatay, magkakaroon kayo ng 100 sundalo sa likuran ninyo. Kung sabay kayong mamatay, sabay din kayong mabubuhay. Kung may isang mamatay, 1,000 ang isisilang. Ang lahat ng mga dialogo sa pelikulang ito ay parang bomba. Pagkatapos, pinili ng Colonel sina Bakir at Ogs mula sa 20 tao. Makikita natin na nagsimula ang kanilang training, mula sa mahirap hanggang sa mas lalong mahirap. May malaking sugat sa binti si Bakir. Sinabi ng commander sa kanya, hindi ko makikita ang sakit na iyan. Hindi mahalaga sa akin kung bali ang binti mo o hindi. Ang alam ko lang, kailangan mong bumalik dito sa loob ng 1 minuto. Sasabihin ng katawan mo na hindi mo na kaya, pero kokontrolin mo ang utak mo. Kailangan mong tiisin ang sukdulang lakas nito. Ngunit dahan-dahan ang pagdating ng kamatayan ni Bakir. Sinabi ng commander, kung hindi ka makakabalik sa loob ng 30 segundo, papatayin ko ang kaibigan mo kasama ka. Nang marinig ito, nanindigan si Bakir sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa huli, nakalimutan niya ang lahat ng sakit at lumapit sa unahan na parang wala lang. Dito pa lang talaga nagsisimula ang kanilang mahirap na training. Inilubog sila sa tubig gamit ang espongha at sinabing, kung makakakita kayo ng kahit isang patak ng tubig sa espongha sa umaga, matatanggal kayo. Tinawid nila ang napakahirap at malamig na gabi. Tinalian ang kanilang mga kamay at inihulog sila mula sa taas papunta sa tubig upang subukan kung paano nila ibibigay ang lahat sa isang napakahirap na sitwasyon. Pagkatapos, dumaan sila sa pinakamabigat na pagsubok, lahat ay nakatali, walang pagkain sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Sinabihan silang lahat na, ngayon ay nagluto kami ng dessert fried rice, beef, at goat meat, pero ibibigay lamang ito sa sinumang magsasabi sa amin ng kanyang pangalan at ng paminta sa inyong kamay, at hindi makakayanan ang aming torture. Pagkatapos, pinahirapan sila ng mga opisyal gamit ang tubig at tuwalya. Sinabing ang ganitong torture ay hindi kayang tiisin ng kahit sinong ordinaryong tao. Nang dumating ang opisyal upang pahirapan si Bakir, sinabi niya, Sir, mumurahin kita. Nang marinig ito, lalo pang pinahirapan ng opisyal si Bakir, ngunit hindi niya kailanman sinabi ang kanyang pangalan. Sa huli, matapos tanggapin ang lahat ng hirap, nagsimulang kumanta si Bakir. Nang dumating ang tamang oras, napagdaanan niya ang training ng may matinding pasensya, at sa kabilang banda, tiniis niya ang torture sa napakahabang panahon. Nang makita ito, sinabi ng Colonel, ang batang ito ay parang apoy. Hinding-hindi siya yuyuko sa kanyang mga kaaway. Nakahanap tayo ng diamante sa ating koponan. Maiintindihan mo na matindi ang training na dinaanan nila upang mabuo ang kanilang team. Ngayon, bumalik na tayo sa kasalukuyang kwento. Sa battlefield, nakita ng kanilang koponan ng maraming bangkay sa isang lugar. Pinatay. Sila ilang oras lamang ang nakalipas. Walang pinatawad, mula sa matanda hanggang sa bata. Nang makita ito, labis na nasaktan si Seda at kumuha ng litrato. Pagkatapos, sinabi ni Aref na may paparating na malaking grupo ng ISIS sa direksyong iyon. Nang makita ito, sinabi ng Colonel ang lokasyon ng buong tangke ng kanilang bansa, sasabihan kita kung kailan, saka ka lang babarilan, sabi niya. Iniwan niya ang peking radio signal at lumayo kasama ang ISS. Inutusan ng Colonel na fire, at sabay na bomb-ira ang 3 tangke, tinunaw ang buong terrorist team sa abo. Ngayon, 2 makasalanang sundalo na lamang ang natira. Si Aref ay tumira ng headshot gamit ang sniper at pinatay ang isa pa sa katawan. Nang makita ito ng Colonel, napagtanto niyang may paparating pang malaking ISS, kaya tinawag niya ang headquarters. Sinabi ng headquarters, dali, pumunta sa aming lugar dahil sa North State, halos 1,000 tao ang napatay upang limitahan ang bilang ng tao. Muling tumakbo ang buong koponan sa parehong lugar sa gabi. Makikita nila na ito ay isang war zone na naghahanda para sa kanila. Sa oras na iyon, inatake ng buong team ang mga kaaway gamit ang rifle silencers.
Habang nagse-set up ng time bomb ang mga terorista, inalis ng Colonel ang bomba upang mid-activate, at ang iba ay patuloy na nakikipaglaban. Naatake si Oggs, ngunit sa tamang oras, iniligtas siya ni Sriff. Dahil dito, na-deactivate nila ang bomba sa maikling oras. Kinabukasan, tinuruan ni Oggs si Seda kung paano barilin, dahil lahat ay kailangang makatulong sa anumang paraan. Tinanong ni Seda si Oggs, ano ang pakiramdam kapag pumatay ka ng tao? Sabi ni Oggs, hindi ito tungkol sa pakiramdam. Naghihiwalay lang ito ng peklat sa isip. Makikita mo lang ang peklat kapag namatay ang isang mahal sa buhay. Sa harap nila, nakita nila ang isang survivor. Dito, nakita ng Colonel mula sa malayo na pinaghihirapan ng mga terorista ang isang kalahating hubad na babae, at may isang batang babae na kritikal ang kondisyon. Hindi ito misyon nila, ngunit walang makakakontrol sa sarili kapag naririnig ang kakilakilabot na sigaw, kaya determinado ang lahat na linisin ang lugar. Napapalibutan sila ng snipers habang mahinahon na gumagalaw ang iba pang miyembro ng team. Paputok na sana ang mga terorista sa bata gamit ang gasolina sa kanyang katawan, ngunit inutusan ng Colonel na fire, at gamit ang kanyang kakayahan, pinatay ni Aref ang terrorist sa ulo. Kasabay nito, nag-ambush ang buong team mula sa lahat ng panig gamit ang kanilang rifles. May isang sniper shot mula sa gitna ng kaaway. Sabi ni Oggs, sniper. Lahat, mag-back up. Ngayon, hinanap ni Aref ang sniper gamit ang scope. Ilang sandali pa, natukoy niya ito, ngunit pinutukan siya ng sniper gamit ang SVD. Nakakita si Aref ng proteksyon at ligtas silang pareho. Nilapitan ni Aref ang sniper at sa huling bala, pinatay niya ito bago pa man makarealize ang kaaway. Ang eksenang sniper versus sniper na ito ay napaka-intense at paulit-ulit na akong nanood nito. Matapos mapatay ang lahat, lumapit ang Colonel upang iligtas ang babae. Natakot ang babae sa una, ngunit nakaramdam siya ng ginhawa nang makita ang army. Nagpasalamat siya sa Diyos at nagsabi ng, Amin, Amin. Naalala ng Colonel ang sariling anak na namatay ilang araw lang ang nakalipas at naintindihan niya na sa panalangin na iyon, hinahanap niya ang anak sa batang ito. Lumapit ang Colonel sa isang bingi na may isang matang nasira ng mga terorista. Puno ng peklat ang kanyang katawan mula sa matinding hirap. Sabi ng lalaki, kasapi ako ng Jaravani Military Force. May 80 sundalo kami ngunit hindi kami nakipaglaban noon. Binigyan siya ng Colonel ng dagdag na morphine, at sinabi ng lalaki, Colonel, huwag sirain ang gamot para sa akin. Hindi ko na kaya ang sumpa kong ito. Ipinag-alay mo ako sa pangalan ng ala at pinalaya, tinapos ang aking paghihirap. Patuloy siyang nanalangin, at walang pag-aalinlangan, binaril siya ng Colonel upang matupad ang kanyang huling hiling at bawasan ang kanyang paghihirap. Muling nagbuklod ang buong team at naglakad patungo sa landing point, malapit sa border kung saan ligtas na ihahatid ng helicopters ng Turkey ang lahat. Sa daan, sinubukan ng Colonel na ipaliwanag sa babae ang nangyari, ngunit sobrang stress ng babae kaya hindi niya masabi ang anuman. Dumating sila sa isang nayon na tinatawag na Chartikal, May 30th lamang na pamilya, karamihan ay Iraqi Kurds o kalahating Iraqi at kalahating Turkish. Tinanong ni Seda ang Colonel kung bakit hindi tinutulungan ng Turkey ang Iraq sa kabila ng kalamangan nila. Naisip ng Colonel na tama ito sa tao, ngunit sa realidad, hindi posible. Pinasok nila ang nayon ng mahinahon. Napansin nilang ang lahat ay ordinaryong tao, at ang batang babae ay lumalabas sa bahay patungo sa isang babae. Naiintindihan nilang ang mga bata ay nakatira sa nayon. Masaya ang matanda sa nayon sa pagdating ng Turkish Army at binigyan sila ng masarap na pagkain. Nalaman ng Colonel na may isang tao sa nayon na dating sundalo, si Borhen, ngunit sugatan at nasa kritikal na kondisyon. Gabi na, nakatanggap sila ng mensahe mula sa headquarters, halos 100 ISIS members ang aatake sa nayon sa umaga at hapon. Kung ano ang gagawin ng Colonel? Ang nayon na kanilang kinalalagyan ay mabubuwal. Sa hapon, ang mga babaeng taga-baryo ay ibabalot at papatayin ng walang pag-aalinlangan. Sinabi ng isang makataong sundalo ng Colonel na iligtas sila, pero wala raw saysay ang maghintay sa ganitong buhay sundalo dahil 7 tao ay hindi kailanman kayang tumapat sa 100 armadong terorista, kaya iniisip ng Colonel na hindi sila dapat makialam sa lahat ng ito at mas dapat nilang alalahanin ang kanilang misyon. Pero patuloy na sinasabi ni Sita sa Colonel na isa siyang duwag, na hindi siya isang matapang na lalaki, kaya anong klaseng tapang ang mayroon ng isang lalaking pumapahamak sa isang walang kalaban-labang tao, at anong klaseng hukbo ito na alam na ang maliliit na batang ito ay ibabalot at papatayin sa gabi kaya maglalakad sila ng nakayuko ang ulo dahil lamang hindi sila mga Turkish resident. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi siya aalis kahit isang hakbang mula roon at sa susunod ay lalaban siya sa kanilang lahat.
Sinabihan naman ng Colonel si Oaks na pakinggan ang lahat ng ito at tinanong siya kung anong prinsipyo ang kanyang pipiliin kung siya ang nasa kalagayan niya. Alam din ni Oaks na hindi niya kayang iwan ang napakaraming taong nasa kapahamakan, at masayang-masaya ang Colonel na marinig ang kanyang sinabi at sinabi na balang araw ay magiging isang mataas na opisyal siya at daan-daang mukha ang haharap sa kanya. Kinabukasan ng umaga, dumating ang Colonel sakay ng isang helicopter sa landing zone matapos siyang tawagin, at isinakay niya sa parehong helicopter ang lahat ng mga bata sa nayon. Ipinadala rin ng Colonel si Sita kasama nila, pero ayaw talagang sumama ni Sita. Sinabi ng Colonel na kung nirerespeto siya nito, ay sumama na lamang siya sa kanila, at may hihilingin siya rito, na hinding-hindi nito sasabihin o isusulat ang tungkol sa insidenteng ito. Dagdag pa ng Colonel, inabot niya ang isang liham at sinabing bubuksan lamang iyon pagdating niya sa Turkey. Kahit ayaw, sumakay si Sita sa helicopter at lumipad patungong Turkey. Tinawagan niya ang headquarter at tinanong kung bakit hindi sumama ang Colonel kay Sita, at sinabi ng Colonel na ang buong team niya ay nagpasya na iligtas ang nayon sa sarili nilang paraan at babalik lamang sila kapag natapos na ang misyon. Kinumpirma ito ng lahat ng miyembro ng team sa headquarter, at sinabi ng headquarter na nais nilang makita ang lahat ng kanilang mukha sa hinaharap at naway ingatan sila ng ala. Pagkatapos nito, nagtungo ang buong team sa nayon at nagplano kung paano nila lalabanan ang daan-daang terorista gamit lamang ang maliit na grupo at kakaunting bala. Sinabi ng Colonel na hindi ito laro o pelikulang Hollywood, hinding-hindi kakayanin ng 7 tao ang ganitong laban, ngunit kung gagamitin nila ang kanilang talino, maaari nilang talunin ang mga kalaban. Binigyan ng Colonel ang bawat isa ng 4 na magazine ng bala dahil wala na silang iba pang bala, at kailangan nilang magtipid gamit ang kakaunting bala. Sinabi ni Babar na maaari siyang gumawa ng bomba mula sa bala ng kanyang heavy machine gun na makalilikha ng malakas na pagsabog. Mayroon din silang 2 rocket launcher na magagamit sa mga espesyal na sitwasyon. Ipinadala ni Babars ang sniper na si Aref sa minaret ng isang mosque, at sinabi ni Aref na sa ganitong oras sana ay isa lamang siyang debotong pumupunta sa mosque, ngunit ngayon ay naroon siya upang labanan at paksay ng mga walang pusong kalaban. Alam ng Colonel na kailangan nilang bantayan ang iba't ibang zone dahil kapag inatake sila sa isang panig, maaari silang gumanti mula sa kabila. Inutusan niya ang lahat ng taga-nayon na pumasok sa bunker at sinabing huwag bubuksan ang pinto hanggat hindi sila dumarating. Samantala, sina Borgen at ang babae ay humiling ding lumaban kasama nila. Ayaw sana ng Colonel, pero sinabi ng babae na kaya nilang maging mga bagong mandirigma at hiling lang nila ang pagkakataong magsilbi. Kaya inatasan ng Colonel ang babae sa pagdadala ng bala at inutusan si Borgen na magtago gamit ang AK-47. Habang naghahanda ang lahat, naghintay sila sa pagdating ng mga terorista. Maya-maya, nagbigay ng senadorya si Aref mula sa itaas na dumating na ang mga terorista at pinapwesto ang lahat, ngunit imbes na inaasahang 100 lamang, mahigit 200 ang dumating at mas nakakatakot pa dahil may dala silang American high-tech tank na Abrams, na kilala rin dahil sa digmaang Russia-Ukraine. Alam ng Colonel na hindi na sila maaaring umatras, at sinabi niyang lalaban sila ng may tapang at pananampalataya at uuwi lamang kapag nanalo sila sa digmaang ito. Mula pa sa simula ay nasa posisyon na ang mga landmine, at hinihintay ng Colonel ang tamang sandali upang pasabugan ang mga ito sa oras na dumating ang mga terorista, habang si Aref naman ay sunod-sunod na pinapabagsak ang mga sniper. Pinaputukan ni Aref ang unang driver ng tangke ngunit bahagyang pamalya, habang sina Colonel at Oaks ay lumalaban sa harapan ngunit hindi nila mapigilan ang tangke kaya napilitan silang umatras papasok ng nayon. Samantala, pinapatay naman ng mga babar ang sinumang humaharang sa kanila gamit ang kanilang heavy machine guns na parang mga ibon lamang ang kalaban, at sinubukan ni Borgen na pigilan ang kalaban gamit ang kanyang AK-47, ngunit nang magkajam ang kanyang baril, isang lalaki ang umatake sa kanya, pagkatapos nito, dumating si Ashraf at nailigtas siya sa anumang paraan. Nang makapasok na ang tangke sa nayon, tinawag ng Colonel si Babars upang lumapit dala ang SMAW rocket launcher, at sa parehong sandali ay dumating ang parehong babae na may dalang maraming bala at mga rocket launcher. Nagawa ng babaeng ito na makalusot sa gitna ng yulang ng bala, habang si Aref naman ay binabantayan ang buong zone mula sa itaas. Napansin ng tangke na ang sniper sa itaas ng mosque ang nagdudulot ng malaking pinsala kaya binaruhan nila ang minahan sa mosque at pinasabog ito. Tinawag ni Mustafa si Aref upang tumalon, ngunit pinasabog ng tangke ang mina. Pagkatapos nito, sina Ogs at Bakir ang bumaril ng huling rocket sa harap ng tangke at nagawang pasabugan ang Abrams tank. Makikita na si Aref ay nasa masamang kalagayan pa rin ngunit muli siyang nagpaputok at pinabagsak ang sniper. Samantala, naipit ang Colonel sa isang lugar at sinabi ni Mustafa,
"Colonel, bibigyan kita ng cover, umalis ka na rito." Napagtanto ng Colonel na para maibigay ang cover na iyon ay kailangang ialay ni Mustafa ang kanyang buhay. Sinabi ni Mustafa na minsan ay tinanong siya ng kanyang anak kung siya ba ay bayani, at sinabi niyang hindi siya bayani kundi ang taong pinaglilingkuran niya ang tunay na bayani, at ngayon ay nais niyang ialay ang kanyang buhay para sa isang bayani. Nagpaalam ang Colonel sa kanya, at sa kabilang panig ay naghagis ng mga granada ang mga terorista kay Baybars, ngunit hindi siya nagpahuli at ibinalik niya ang granada sa kanila. Samantala, pinalibutan ng mga terorista si Mustafa at siya'y nabihag, bumaril si Arif mula sa itaas upang iligtas siya ngunit sinabi ni Mustafa na huwag na. Kinuha ni Mustafa ang granada at sinabi kay Arif na alagaan ang kanyang anak, at idinagdag na kapag may isang namatay ay may libo ang isisilang, at doon siya namatay kasabay ng pagsabog ng granada. Dahil sa kanyang sakripisyo, labis na nalungkot ang buong team, ngunit hindi pa tapos ang digmaan at wala nang puwang ang emosyon kaya bumalik silang lahat sa labanan. Habang nagaganap ito, inaatake sina Borgen at ang babae, at sa gitna ng pag-atake ay tinamaan ng sniper si Israf sa tiyan, umupo siya at sinenyasan si Arif na huwag lumapit, at sinabing gawing panangga ang kanyang katawan. Tumanggi si Arif ngunit sinabi ni Israf na hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan kaya gamitin na lamang ang kanyang isip. Dahil wala nang ibang paraan, ginamit ni Arif ang katawan ni Israf bilang suporta ng sniper, at itinuro ni Israf kung nasaan ang kalabang sniper, kaya sa isang putok ay tinamaan ni Arif ang mata nito. Matapos ang pagkamatay ng dalawa, tumuloy ang buong team sa huling depensa ngunit tig-iisang magazine na lamang ang natitira sa kanila at may 30 hanggang 40 terorista pa sa paligid. Wala na silang paraan upang mailigtas ang kanilang sarili matapos ang huling bala, ngunit hindi sila sumuko at patuloy nilang nilabanan ang mga kalaban kahit napapalibutan na sila. Samantala, nakita ng Colonel ang isang human bomb na papalapit upang pasabugan ang buong team. Iisa na lamang ang bala ng Colonel ngunit may isa pang terorista na pamrotekta sa human bomb, kaya wala nang ibang paraan kundi habulin ito. Nang makalapit siya, hinawakan ng kalaban ang kanyang kamay upang hindi niya mapasabog ang bomba, at sa sandaling iyon ay binaril ang Colonel mula sa likuran at siya'y bumagsak. Sina Ogs, Bakir, Arif, at Borgen ay ginamit ang lahat ng kanilang lakas upang linisin ang buong grupo ng kalaban at agad na tumakbo upang iligtas ang Colonel, ngunit napagtanto ng Colonel na imposible na siyang mailabas ng buhay. Sinabi niya sa kanila, na alalahanin ang magagandang sandali ng kanilang mga bayani, na ang buong bansa ay nasa kanilang panig at huwag nila itong bibiguin, at na maaari na siyang pumanaw ng payapa dahil nailigtas nila ang mga tao ng nayon. Sa ganitong paraan, ipinikit ni Colonel Faisal ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon at sumuko sa kamatayan. Pinarangalan ng lahat ang pagkamatay ni Mustafa, Israf, at ng Colonel, sapagkat ang mga mandirigma ay nag-alay ng napakalaking sakripisyo upang makamit ang mas dakilang layunin. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa flashback at dito natin nalaman na ang babaeng iniligtas nila ay isang journalist na laban at may galit sa hukbo, at sinabi ni Ogs kung bakit nila ililigtas ang isang taong galit sa kanila. Ngunit alam ng Colonel na kahit kamuhian siya ng sariling bayan ay tungkulin pa rin niyang protektahan ang mga ito, sapagkat hindi sila lalaban para sa isang babae kundi para sa mamamayang Turkish. Sa kabilang banda, nang makarating si Seyada sa Turkey ay binasa niya ang liham ng Colonel na nagsasabing para niya itong anak at palagi itong lumalaban sa kawalang katarungan, at sa kanya niya muling nakita ang kanyang anak, dahilan upang mapaiyak si Seyada. Sa huli, makikita ang 3 helicopter na dumating upang sagipin ang Elite Force Stormbringers, habang ipinagdiriwang ng mga taga-nayon ang kanilang tagumpay at itinuring silang mga bayani. Lahat ay naghahanda ng umuwi at dito nagtatapos ang magandang pelikulang ito. Maraming salamat.